Pero sa iba namang issue, Attorney Salha, kasi formal na sinimulan ng 20th Congress yung pagtalakay sa mga panukalang batas laban sa political dynasties matapos nga yung unang pagdinig ng House Committee Suffrage noong January 27. May 21 na panukala ang inihain na layong tukuyin at limitahan ng political dynasties, ngunit kailangan mo nang resolbahin daw yung mga issue na constitutional at legal tulad ng saklaw ng relasyon sa pamilya, panahon ng pagbabawal at posibleng paglabag sa karapatang bumoto at tumakbo sa eleksyon. So binigyan din dito ng COMELEC, Attorney Sal, sa panig nila na hindi sapat ang iisang batas lamang. Kailangan ang mas malawak na reforma sa election laws, kabilang yung malinaw na patakaran sa disqualification, cancellation ng kandidatura at substitution upang maiwasan yung pagpapalit ng kamag-anak ng kandidato. Pero nagkaroon din ng debate sa Kongreso kung ang pagbabawal sa political dynasties ay lumalabag din ba daw sa demokratikong karapatan. May mga mambabatas na naniniwalang maaring limitahan ang ilang karapatan kung layo nitong tiyakin ang patas na oportunidad sa public office. Sa panig naman po ng college or iginiit naman ng UP College of Law at ng ilang eksperto, yung pagbabawal sa political dynasties ay mandato na ng konstitusyon at saklaw nito ang parehong elective at appointive positions, pati na yung sabay o sunod-sunod na panunungkulan ng mga kamag-anak hanggang ikalawang antas. Iminungkahi rin na isama sa panukala ang voter education at empowerment dahil ang political dynasties ay iniugnay sa kahirapan, katiwalian at yung mahinang institusyong demokratiko. Gayunman, babala naman laban sa blanket ban na maaaring makasagabal kahit sa mga tapat at may mga kakayahang individual mula sa pamilyang politikal. And sa kabila nito, inigiinit ng mga tagapagtaguyod na obligasyon ng Kongreso na ipasa yung anti-political dynasty law alinsunod sa konstitusyon. So sa issue nito, Atty. Sal, makatarungan bang limitahan yung political dynasty o sapat na ba na ipagkatiwala ito sa discerning na pagpili sa mga botante, sa mismo sa mga botante, Atty. Sal, yung decision? Alam mo yung tanong na yan, irrelevant yan. Mm. Makatarungan ba? Kalokohan lahat yung mga, alam mo kung bakit, Carlo. Mm. Ang kasaysayan, yung political dynasty, nasa saligang batas natin yan. 20 years na, wala silang ginagawa. Simple kung bakit. Sapagkat maapektuhan ang mga miyembro ng Kongreso kasi yung karamihan dyan, kung hindi man lahat, Mm. nasa political dynasty nga. Kaya they will never pass a law that will restrict, that will limit yung kanilang pagtakbo ng mga kamag-anak nila. Nagpapalitan sila ng kapangyarihan. Kaya kalokohan lahat yan. Kaya i-abolish na lang natin yan. Useless. Mabuti pa, magtayo tayo ng revolutionary gobyerno. Isa lamang ang magpapatakbo. Nagawa nga ni Marcos Sr. yan noong mga panahon eh. Mm. Ang daming batas. Isang tao lang, si Emilio lang ang gumagawa. Hanggang ngayon, yung mga presidential decree, nananatili pa rin at tinutupad pa rin. Hindi natin kailangan yan eh. Puro kalokohan lang eh. We're just wasting time kung ano-anong mga pangangatwiran. Wala yan. Hindi matutuloy yan.